Diata karon sa Lunoy Healthy Spring. Ang Lunoy Healthy Springs ito sa mga natural water sources ng Barangay Lunoy. And ang nakakaiba, what makes it different from other water sources here in Lunoy is that it is absolutely zero bacteria. No? Nakapasa na to for several tests has been conducted, no, proving ng spring na ito ay zero bacteria. Napakalinis po nito. No? Kakaiba rin isa pa sa mga katangian ng spring na ito, kahit umulan at bumagyo, hindi ko kailanman nagbabago ang kulay ng tubig. No? Kahit pa umulan bumagyo, kahit pa malamig yung panahon, kahit early in the morning, even if it's early in the morning, at pag pumunta ka dito sa Lunoy Healthy Spring, mainit-init yung tubig. Ito yung main spring ng Lunoy Healthy Spring. At kung makikita nyo, may mga lalagyan ng tubig dito kasi naiinom ito. No? Ito yung pinakamalinis na spring dito sa buong Lunoy. Kaya dito kumukuha ng maiinom itong mga tao dito. No? At pwede rin liguan. Tingnan nyo naman, no, sa container, malinis na malinis. Oh. Tsaka kakaiba ho yung lamig niya kumpara dun sa lamig ng ibang water springs dito. And sabi nga ni Kagawad Tadena, kung naiinom mo yung ibang spring, mas maiinom mo to kasi natural, zero bacteria to. Pero kung gusto nyo makainom dito, punta na kayo dito. Wala pa to sa merkado. Muna ni mga kaigsunan, akong ipakita ninyo, akong ipasigarbukan ninyo ang usa sa mga garbo sa Hagna, ang Kinahugan Falls. Sa ibabaw sa Kinahugan Falls, kita mo ang kilit, ang tubig sa Kinahugan. O gamon yung view dito ka sa ubos, kung doon kayo, kusog kayo ang tubig. No? Kupastas kayo ang agas dito. And nami kayong liguan ng tubig dito kay hintatin out. No? Nagbuglo ni siya sa kayakuan ang tubig, nagbuglo ni siya kayo. Ito na siya sa mga 5 water sources dito sa barangay sa Lunoy. Ang giingon nga tubod gamay, no? Ug mato pa ni Kagawad Tadena nga hinay pagani kuno ning agasa karon, pero imong mga makit-an mga kaigsunan niya kusog na ni nga supply sa tubig, no? Mao na nga dito pagani ha padalong pa lang ta dinhi, mapansin nato nga daghan kayo og tubig, no? Abunda sa tubig ang barangay Lunoy, no? Nya isa lang ni mga kaigsunan sa mga daghan kayo nga tubod dining dapita sa barangay Lunoy. Katong sa ubos ganay Kagawad atong hatikan, ang gibuhat lang ato sa barangay is gi-develop. Ongoing siya, gi-develop project. Nya nay unsa ka wan nay daghang magsigaligo da Kagawad. Halos kada weekend. Mo ba mo saka sila dire mga ligo, no? Local pa na mga Kagawad. Local tourist. Mga local tourist pa na sila. So mga mga kaigsunan sa gihimo pa lang nga development, no, sa kamulo pang develop karon, no, makita na to undergoing pa ang development sa mga nga site, pero nagsugod na og sud ang mga local tourist. So expected nga kung ma-develop pa gini og samot, international tourist na jud ang mga nha dinhi. Mao ang busay sa tinubdan. Ganito minastikas ang water source o mga tubo na supply tubig dito sa lungsod sa Hagna. Ini free water today, free form of water. Kung hindi lang siya kagas pag doon dito sa ubos. Saka pag kita dito sa ibabaw, para ito kung nakita ng view dito.
kaayo mo, di ba? Ako kainin kahuya. Kining kahuya, kung kayo na kainin na diri, mahilabti, o nangadako na kayo siya. Mayroon po, isa siya sa mga nagpugong yun sa mga water sources diri sa Barangay Lunoy. Okay, dyan. Pindot tayo. Dahil ba minahita, kung asa na rin, kung lang yung mga labo, kung lang yung mga kung sila nanarang dito, kung sila na. Inani ka nindot, ang Barangay Lunoy. Kone ang ilang mga bahandi. Naligid aray ba ito sa mga pa. Nindot kayo sa mga resources, kung lang balikat nindot kayo, ang mga tao, mabilabing kayo. Ang Barangay Lunoy, maukinipon, sa pinakamanindot na barangay, diri, ibog magna. Kanata karon diri sa nahimutangan sa usa ka gamay nga dam o water dam diin nagsuporta kini sa irrigation sa lungsod sa Duero. Og karon atong tan-awon kining mao nga dam og manguha na sabta sa atong gikaingon na ganiha nga suso ang delicacy sa barangay sa Lunoy. Ubani ako ninyo kung ato kining suruyon. Tara. Diyan ang portion ko ay tubig na mudagan nga ito doon sa lungsod sa Duero para sa ilang mga irrigation. O dili napita, ang kini mo laro pa doon sa ubos o dili na napita manguha og suso. Nanguha may og suso, naroon din sila sa mga suksuok din sa sapa. Unya, matong panitay abang nga mas nindot kuno nga pauna nato aning dahon sa badyang kay usa kuno ni sa mga kutkuton o kanaon sa mga suso. Nya dia sa ilaw sa tilan ning maong badyang daghang suso. Nya magpadayon ni panguha padulong sa babaw kay matod pa nga ning gamay diri dapita ang suso tungod kay nagkalawom na magpunupudihan kay naaman ang dam. Nya uyugi gyapon ninyo ha. Padayon ta manguha og suso. Mao ni ang marker sa mga hagna martyrs diri sa barangay sa Lunoy, no? Og diyan nata karon diri, mao ni ang ilang landmark na pagani ang selyo sa Philippine Historical Committee. Og akong basahon ni karon sa Binasaya pa kini diring barangayan mao kini nagsilbing battlefield panahon sa ikaduhang gera, no? Sa transition sa Amerikano ug sa mga Hapon. Diin 406 ka mga revolusyonista sa akong nagkikaingon ganina nga gipangunuhan sa usa ka Kapitan Goyo o Gregorio Casillas ang namatay sa panahon pagyud sa Easter Sunday kun sa Domingo Santo niadtong 1901 or 1901, no? Giingon diri sa landmark nga ang Hagna Martyrs landmark diri site of a bloody encounter between the Filipinos and Americans in which 406 diehard revolutionists led by Kapitan Goyo or Gregorio Casillas perished on Easter Sunday, 1901. The intrepid band dug into grassy trenches intending to ambush the Americans, but the treachery of Francisco Isco Acala, who revealed the plan to the Americans, resulted instead in the wholesale death of Kapitan Goyo and his men. The Americans entered Hagna and burned the whole town, sparing only the church, the convent, and a few houses. So mo kini mga kaigsuonan, no, 406 ka mga revolusyonista ang namatay, no, pinangunahan ni Kapitan Goyo, no, nya gisa napildi man sila og matud pa nga nakatungod diatong hitabuan nakasud ang mga Amerikano diri sa Hagna ug ilang gisunog ang tibuok lungsod. Nagbilin naman sila sa simbahan, sa kumbento o pila ka panimalay. Dili sa Camp Verde makita nimo ang linaw rice terraces kanang nasa ubos kung makita nindot kayong tanawon. And dili po sa ibabaw ang Camp Verde is an attraction to mountain climbers. Maganda ho kasi dito at malinis, tahimik, and very natural po. I would prefer, if I am a mountain climber, I would prefer to climb
climb Camp Verde first before any other here in Bohol. Mas maganda ho dito, tsaka nakaka-relax ho, no? Nawawala yung stress, yung pagod ko nga nawala na lang bigla, no? Sa pag-akyat namin dito, nakaka-relax talaga siya, and napakaganda ho talaga niyang tingnan. Dito sa baba, meron hong pangpang dito. So kayo kung mountain climber kayo, pwedeng dito kayo dumaan. So mataas-taas din ho ito. Matarik na pangpang ho ito. At ideal po ito for mountain climbing. Bagay na bagay po para sa mga adventurer at mga explorer. Pwedeng-pwede ho dito ang mountain climbing. Ideal ho na place ito. Kaya kayo kung mga mountain climbers kayo, punta na kayo sa Camp Verde. Uy,